Yan, salamat po. Palakpakan po natin muli. Itatlo po nating special number. Kay Kuya Mel, nakita naman po natin yung blessing sa kanya ng Panginoon, yung healing and recovery. Yan, salamat sa Panginoon. Tunay nga na, mahabagi ng Panginoon. Ganon din kay Madam, kay Bibon. Yan, patuloy na pinapagamit. Malakas ang yes, ha? Okay. And of course, kay Ate Rhea, yan, salamat po sa boses. Okay, yan. At alam ko, excited nito kayo at huwag na tayo magpakatagal. Hinihiling ko po, buksan po natin ang ating mga Biblia in First John chapter 1. We're going to read from verse 1 hanggang verse 10 para at least makita po natin lahat. First John chapter 1, reading from verse 1 hanggang verse 10. Or in short, the whole chapter 1. Okay? Babasahin ko na lamang po at please pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At habang binabasa nyo po ito ng inyong paningin, ay samahan nyo na rin po ng pangunawa. Ganito po ang ating matutunghayan. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and was seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. This then is the message that we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not the truth. For if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins, or from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami pinagpapasalamat ngayong oras na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa kalayaan ng pag-aaral ng banal na salita. Hinihingi po namin, Panginoon, as we study your word, tulungan niyo po kami na mabuksan po nawa ang aming puso at isipan upang dumating po kami sa tamang pagkakaunawa na yung banal na salita. Hinihingi namin, Panginoon, ngayong oras na ito na samahan niyo po kami na patuloy na ang banal na Espiritu ang siyang magturo po sa amin upang sa ganon, Panginoon, hindi ang sarili po namin katalinuhan ang aming pong maunawaan, pero higit sa lahat, Panginoon, ay yung kaunawaan o yung karunungan na nagmumula lamang sa iyo ang dapat po namin matanggap. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga bagay na ito hindi lamang po basta marinig na aming mga tenga, pero higit sa lahat, ito po, Panginoon Diyos, ay maisabuhay po namin sa pang-araw-araw pong gawain. Dalangin ko po, Panginoon, na ang pangalan mo lamang ang patuloy na maitataas, hindi lamang sa pangaral ng salita, kundi higit sa lahat sa pakinig nito. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na patuloy ang banal na Espiritu ang malayong kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. The joy of a binding fellowship. So that's the title of the message for this morning, the joy of a binding fellowship. Now, kinakailangan yung maintindihan that the church has 5, sabihin natin tasks for us to be able na masabi natin na tayo po'y church. Ano-ano ito? A church should understand worship. Okay?
a church should have fellowship. Okay? A church should join a ministry. A church should fulfill God's commission, which is evangelism. Okay? And isa pa dyan, a church should also do discipleship. So yung 5 yon ay makikita niyo po dapat over and over sa isang church. In fact, depende kung ano po ang focus ng church, meaning to say, kung ano po yung strength and weaknesses niya, doon dapat nakikita po yan. Ano ibig po sabihin nito? Especially in our church. Our church somehow is gearing towards understanding the basic of lifestyle, which is worship. Napakalaga po niyan. Itong ginagawa natin ito, ang tawag po natin dito is corporate worship, sama-samang pagsamba. Pero higit sa lahat, sa isang mananampalataya, meron tayong tinatawag na personal worship o personal na pagsamba. Hindi lamang ito yung pagkakatipon natin bilang isang mananampalataya, kundi tumatalakay ito sa ating pagsamba pag wala na po tayo sa church. So meaning, hindi iba yung Wednesday na prayer meeting, iba rin yung Sunday ng worship service. So ibig sabihin nito, ang isang mananampalataya, sa bahay man, sa trabaho man, sa school man, ay sumasamba din siya sa Diyos. Ganon din po ang tinatawag po nating ministry. So ibig sabihin, the church must understand, kinakailangan niya maunawaan yung talents or especially yung gifts na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Sapagkat tatandaan niyo ito, na ang lahat ng mananampalataya ay merong banal na spirito. And that Holy Spirit, kasama nun, God has given us gifts. Okay? Gifts in which dalawa ang purpose nun. To edify the church and to glorify God. So, edification and glorification ang purpose po nun. The gift is given to you, not for you. Isipin niyo na, binigyan ka ng kaloob, hindi para sa iyo. Kumbaga, binigyan ka ng kaloob ng Panginoon upang maging instrumento at daluyan ka ng pagpapala ng Diyos. Yun ang kagandahan nun. So, hindi ka aawit para ma-please yung sarili mo. Umaawit ka para mapalakas ang kapatid at mas lalo mapalapit sila sa Diyos. Umaawit ka sa Panginoon bilang testimonya ng kabutihan ng Diyos saan? Sa buhay mo. Nakita mo yon. So ano yun? It's the glorification of God and the edification of the believers. Kaya dapat po sa church, lalo na pag corporate worship, kaya pansinin nyo, pag umaawit ang mga young people, umaawit ang mga adults, halos walang natitira. Ganun naman kasi dapat ang design. Kasi kayo bilang isang mananampalataya, you are not the recipient of worship service. Ano tayo? We are the server. We are the giver of worship to God. Hindi kailanman na para bang, alam mo yun, hindi ka nasayan sa awitan, tapos, alam mo yun, hindi ka na nag-attend kasi hindi ka nakamayan. Tatandaan mo, worship is not for you. You are not the recipient of worship. You are the giver of worship to God. Kaya hindi tanong dito kung nasiyahan ka pagkatapos ng worship service. Ang tanong lagi, nasiyahan ba ang Diyos? Nagigets po? So there are many things in the ministry na talagang kinakailangan natin pagkaloob sa Panginoon. Marami pa po yan. Kaya sabi ko nga, depende sa iglesia. So kapag sa biyaya ng Panginoon kapag ang lingkod ng Diyos, ang pastor, nakikita yan, somehow the church will fulfill all those 5. So bilang pastor, hindi ko sinasabing perfect tayo, meron din naman po tayo mga sabit minsan. Kaya nga, in the past few years ng ating pong iglesia, ano pong ginawa natin? Somehow we engage in mission kasi doon tayo mahina. In short, in evangelism. Wala po tayong ganon. Alright? Ang ano lang natin, ang thinking lang natin, si pastor lang nagba-Bible study, si pastor lang nagbe-visitation, which is good din naman, kaso nga lang, you are not fulfilling your duty as a church. Kaya in the past few years, nag-engage tayo saan? In the press ministry. Bakit? One of the goal of the church is to share the gospel or the good news. Bakit natin ito ginagawa? Tatandaan ninyo kaya natin ito ginagawa, una, tayo po'y nakatanggap ng kaligtasan. So nararapat din lang na magbahagi tayo ng kaligtasan nating tinanggap. Hindi natin aasahan, natatanggap sila, hindi naman yun ang trabaho natin Ang trabaho natin, sabihin natin sa kanila yung kaligtasan. Tumanggap sila sa Panginoon, glory to God, hallelujah.
Paano hindi tumanggap? Glory to God, hallelujah pa rin. Kasi nagawa mo yung dapat mong gawin o gampanin bilang isang iglesia. Not only that, we're also doing what? Discipleship. Babalik tayo ngayon. Dati kasi yung discipleship natin sa inyo lang. Paano kayo lalago? What are the duties that you need to fulfill as a follower of Christ? So ngayon, bumabalik tayo sa discipleship. But this time around, hindi na kayo di-disciple. Kayo na magdi-disciple. That's the idea. Amen? Pero dito sa pagkakataong ito, let us go back kasi minsan, they are doing fellowship. Right? Ito ngayon na madalas kong makikita or nakikita sa aking FB, ano tawag doon? Sa aking, basta, nakita yun siya, dumaan, makita mga churches, nagsasama-sama, they are doing what's they call fellowship. But what if I'm going to ask you, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng fellowship? Okay? Kasi kung ang definition ng fellowship ay kagaya ng nakikita natin ngayon, nababalitaan natin ngayon sa iba't ibang churches, wala kayong mababasa sa Bible na nagsasama-sama ang Corinthian Church at ang Philippi Church. Tama? Hindi lang ito basta pagsasama ng iglesia. Okay? Now, we're going to look at the word fellowship in its essence sa sinasabi ngayon ni Apostle John. Amen? Amen po ba yan? So, we're talking about the joy of a binding fellowship. Binding. Ibalik pa naman. The word binding, tinignan ko po sa dictionary kanina, it means an obligatory. Okay? Obligatory duty ng isang mananampalataya. So habang tinitignan ko siya, bakit niya sinabi, or bakit natin tinitignan ang fellowship as a binding relationship? Tatandaan niyo po mga kapatid, hindi tayo pwedeng lumago na mag-isa. Amen ba yan? You cannot grow apart from something or someone, sabihin na natin. Kasi bilang isang mananampalataya, may battery pa naman, Brad. Apang backup. Yes, yan. Okay. Pabalik po tayo. Sabi po natin kanina, ating Panginoon, tayo po'y kanyang iniligtas. Amen po ba yan? Iniligtas kanya sapagkat alam niya na hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Alam niya na hindi mo gustong maligtas sa paraan ng Diyos. Amen po ba yan? Kundi ang nais ng Panginoon ay iligtas kanya ng dahil sa kanyang kahabagan. Because of the mercy of God and because of His grace, iniligtas tayo ng Panginoon. The word grace is so, it is so vast, isang napakalawak na konsepto na kahit na tayo bilang tao, ang hirap po nating ito maintindihan. Sapagkat, sino ka nga ba para iligtas ng Diyos? Amen? Walang anumang bagay, makinig kayo please, walang anumang bagay sa buhay mo ang kaligtas-ligtas. Sa harap ng Diyos, basahan lang tayo. I'm sorry if the world is telling you that you're beautiful, you're important, but in the sight of God, if you don't have a relationship to Him or with Him, baliwala ang tao sa Kanya. Sabi, Pastor, God is good. Yeah, I know. Ibig sabihin, dahil ang Diyos ay good, kinakailangan iligtas ka niya. Iniligtas ka ng Panginoon dahil mahabagin siya. Iniligtas ka ng Panginoon dahil mabuti siya. Dahil sabi ko nga, ulit-ulitin ko sa inyo ito, wala tayong maipagmamalaki. Diba? So, giving that idea that the Lord had saved us, even though there's nothing good about us, ang gagawin ng Panginoon, ilalagay ka niya ngayon, saan? Sa kanyang pamilya, sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Ito pa kagandahan ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi lamang iisa. Ang Panginoon, nagliligtas siya ng iba pa. Sa ganon, yung mga niligtas niyang iba pa, ay magsasama-sama tayo para sa kalwalatian ng Diyos. Amen? We are saved to give glory to God. That is the chief end of man. Alright? Yun yung pinaka-purpose ng tao para maluwalhati ang Diyos.
Hindi ka nag-a-attend ng church para malaman mo kung paano maging successful sa buhay. I'm sorry. That's not it. Okay? And if that is your concept in attending church, this church is not for you. Because this church, ang laging goal, ang laging purpose is biblical. And that is to give glory to God. Hindi tanong dito kung meron kang kakayanan, kung meron kang kayamanan, kung meron kang katalinuhan, basta ang punto, kung iniligtas ka ng Panginoon, magbibigay ka ng kalwalatian sa Diyos. Magbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Kung ibig sabihin man yan ay gagamitin ang iyong buhay to the point na ikaw ay mapapersecute at mamamatay, mga kapatid, makinig kayo, so be it. Kasi ang mamatay para sa Panginoon, lalo na ang mamatay, alam mo yan, para sa isang nilalang or sa isang persona, okay, ng Panginoong Jesus, ay isang bagay na dapat tinanais po natin lahat. Kasi kahit na ibigay mo pa ang buhay mo, baliwala lang yan, sapagkat yung ginawa ng Panginoon ay hindi pwede ikumpara sa ibibigay mo sa Diyos. Sapagkat ano pa man, wala naman tayong maibibigay talaga sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung bakit ko sinasabi ito, mga kapatid, para matanggal natin yung konsepto, yung idea na masyadong ang lahat ng bagay ay sa'yo. Again, it's not about you, it's about God. Paulit-ulitin kong sasabihin yan. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, kung makikita nyo ang movement, okay, ng mga tao, especially sa atin, one of the strongest influence na meron ng Pilipinas is the West. Aminin nyo man at hindi. Western culture, Western influence, ang lakas na niyan sa atin. Kaya nga, dito pa lang, nag-a-arise pa lang sa atin ang movement ng LGBTQ. Nakinig mo ba kaya? Dito pa lang nag-a-arise. Okay, kasi nga, even the technology in itself, kung sila advance sa atin, kumbaga pauspong pa lang. Alam mo yan, it will take time para talagang maka-reach out dito sa atin, yung technology nila, yung influence nila. Kumbaga sa kanila, nararanasan nila yung impact, sa atin patubok pa lang. Kaya maging maingat po tayo. The movement of Sogjibil, the movement of feminism. Tandaan niyo mga kapatid ha, bilang isang mananampalataya, the foundation of our faith, hindi nakasalalay sa lipunan, hindi nakasalalay sa government. Saan tayo nakasalalay? Sa salita ng Diyos. And that is what we call sola scriptura. Ibig sabihin, yung ating iniisip, yung ating plano, yung ating kinabukasan, tinitignan po natin sa salita ng Diyos. Yung magiging asawa natin, yung magiging trabaho natin, yung magiging plano natin, yung kinabukasan natin, again, tinitignan natin sa salita ng Diyos. So this time around, kung bakit po natin sinasabi ito, mga kapatid, it is important for us to know the importance of fellowship. Mahalaga na mahalaman natin ang kahalagahan ng fellowship. Walang eksaktong word, ano sa Tagalog, dyan sa Bible niya, ano translation niya? Yung fellowship. Right? Tingnan nga natin. Verse 6. 1 John 1:6. Yun. Yung word na pakikisa, kaso ano pa rin yan? It's very limiting. Hindi niya kayang i-capture yung whole idea ng fellowship. In the original language, it means koinonia. Okay? Meron siyang essence na tinatawag po natin pag-iisa, katulad ng isang pamilya. Ibig sabihin, yung pag-iisang yon, there's a purpose. And that purpose is towards God, papunta sa Diyos. Hindi lang tayo basta nagkaisa lang. Meron tayong layunin, meron tayong pupuntahan, merong dahilan ang ating pagkakaisa. It is not just pagkakaisa. Yun yung titignan po natin. There are 3 things na kinakailangan po natin makita. Kasi nga, sa panahon po natin ngayon, if you're going to look at the fellowship today, ano makikita natin? Kagaya ng worship, ang tingin nila sa fellowship, it's a program. Fellowship is not a program. Yung tipo pag ang mga mananampalataya, they gather together, they sang songs, mag-aaral ng Bible, right? Tapos magkakaroon ng laro. Is that fellowship? Pwede
hindi makapagbigay ng strength ang pag-aaral ng salita ng Diyos, but what indeed is fellowship? Ano yung pinaka-essence niya? Tatlong bagay ang iwan ko po sa inyo, di tayo magtatagal. Number one, when we talk about fellowship, we ask whom we please. Okay? Tinatanong natin, sino ba yung pinapasaya natin? We ask whom we please. Sino ba yung pinapasaya natin, mga kapatid? So, the dynamic of fellowship is ako, yung ibang mananampalataya, kasama po natin ang Diyos. Amen? Tignan nga po natin, verse 1, that which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, ang sabi dyan, of the word of life. Now, the word of life there is not the word of God in its essence. Kundi ang tinutukoy dyan, wala nang iba, kundi sino ang ating Panginoong Jesus. For John 1:1, ano sabi doon? Tingnan nga po natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, ano sabi dyan? Was God. Tingnan niyo yung verse 7. Verse 7, and the Word was God. Verse 6. Di yan. Atras natin. And the Word became flesh, and dwelt among us. Anong verse yun? 14. Okay, tingnan sa 14. Okay? And the Word was made flesh and dwelt among us. The Word. Okay? The Word is Jesus. And we beheld His glory, the glory as the only begotten Son of the Father. Ang sabi dyan, full of grace and truth. Ang ganda, no? It represents Jesus Christ. So, balik po tayo. Okay? Balik po tayo. So, verse 1. So, sinasabi ngayon ni John kung sino tong tinanggap nila. Okay? Kung sino itong, sabi niya, that which from the beginning, which we have heard, narinig nila, which we have seen with our eyes, nakita nila, which we have looked upon, and our hands have handled, sabi niya, of the word of life. So, in its essence, kung bakit tayo nagkakaroon ng fellowship with one another, it's because of the Lord Jesus Christ. Okay? Verse 2, for the light was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested, ano sabi dyan? Unto us. Naipakita sa kanila, nakasama nila. Kaya nga, kung meron mang authority to speak fellowship, si John na po yun. Amen? John was considered the inner tree, okay, of the disciples. The inner circle ng ating Panginoon. Diba? Sino yung tatlo nga ulit? Si James, si John, and then si Peter. Alright? Silang tatlo. Pero higit sa lahat, palagay ko mas angat to. Bakit? Dahil sabi ko nga, maging sa kahuli-huli ang buhay ng Panginoon in the crucifixion, sino yung present sa mga disciple? Isa lang, si John lang. He is also called what? The beloved disciple. Not only that, only John, okay, ang tanging tagasunod ng Panginoon, disipulo ng Panginoon, na hindi nakaranas ng alin? Persecution. Hindi nakaranas ng brutal death na tinatawag. Hindi yung sinasabing bilang sa mananampalataya, we desire comforts in life. No. I'm just saying because of his relationship to God, mas, alam mo yun, tumagal ang buhay ng taong ito, proclaiming the goodness and the good news of God. Amen? Para sa kanya, mas nanaisin niya yun. Merong iba kasi nagpipicture para bang, dahil hindi pa siya namamatay, kasi meron sa punto nga, legend has it, na ang gagawin sana sa kanya, yung mga alagad kasi, pinugutan ng ulo, hinati, pinako sa krus, pinako na nakabaliktad, binalatay talampakan, pinalakad sa buhangin, pinalakad sa asin, binuhusan na kumukulong mantika ng tar. Si John, ang balak nila, maglalagay sila ng mantika sa isang, tawag doon? Kawa, sabihin natin na kawa. Ang gagawin nila, ipiprito nila ng buhay si John. Guess what? Ano nangyari? Hindi po siya namatay. Bakit? Sinabi ng Panginoon.
Hindi tayo natutuwa dahil, alam mo yun, magically or miraculously nakaligtas sa doon. Natutuwa tayo kasi ang pangako ng Diyos ay hindi sumasala kailanman. Kaya nga, pwede tayong manghawakan sa salita ng Diyos. And itong si John, alam niya na ang Panginoon mismo, alam mo yun, hindi siya sumasala sa kanyang pangako. Kaya nga, ano sabi niya, tuloy po natin verse 3, dito tayo mag-focus. That which we have seen and heard and declare we unto you. Yun yung isabi ng fellowship Ang usapan natin, sa Panginoon dapat. Amen? Uy. That He also have fellowship with us. Bakit? Ang usapan natin kanino? Sa Panginoon. Nakinig mo ba kayo? Hindi kayo magpa-fellowship para pag-usapan yung Netflix. Amen? When you plan a fellowship, okay, tawagin nyo fellowship, kasi kung magkakatipong kayo na kapwa mananampalataya at hindi nyo pag-uusapan ng Panginoon, that is not fellowship. Parehas na kayo Kristiyano nakita, but there's no fellowship at all. Ang masaklap nga, nagkakaroon ng fellowship saan? Sa prayer meeting. Nagkakaroon ng fellowship sa worship service. Pero nangyayari, na sinasabi nating fellowship, chismisan yung nangyayari. If you are not talking about God, or even inviting God to your conversation, that's not fellowship at all. So sabihin nyo ngayon sa akin, may nangyayari bang fellowship sa panahon natin ngayon? Nagigets niyo? Madalas gamitin yan, fellowship. Diba? Fellowship. Pero ang tanong, sa fellowship, sino ba sumasaya? Ang Diyos o kayo? Kaya yung so-called fellowship, ano nangyari? Kinakailangan mag-isip ng program about sa laro. Kasi anong kapira nila? Kasi yung mga young people, yan ang gusto nila Teka muna. Ano nga ba yung fellowship dito? Our fellowship is connection to God. Tapos tatanong mo kung paano magiging masaya ang people, may mali sa fellowship. There's wrong with fellowship. And even you, ikaw na nag-a-attend ng worship service, if you want a fellowship to God, tapos nakikita mo ibang tao, that is not fellowship to God. Again, fellowship is gearing towards God or in a godly walk. Pag walang anything pertaining to God, that is not fellowship at all. Any meeting with other people, without your connection to God, walang kwentang pagkikita yan. Ba't pa tayo nagkikita? Ba't pa tayo nagkakatipon? Hindi rin naman pala ang Diyos pag-uusapan natin. Naintindihan niyo po ba? Kahit sa mga young people, always practice that. When you get together, okay, sige, nagkakamustahan tayo, pero sana nag-lead yun. Uy, anong masasabi mo sa relasyon mo sa Panginoon? Madalas, hindi yan nangyayari. Baliktad pa nga nangyayari, masyado nakamambanal. O, sabihin tayo pa yung boyfriend mo, patay. Wala na. Ang adult, may ganun din. Diba? Uy, pag-pray tayo kapatadakain. Uy, bakit ninano yun? Sige, nauto ko, kayakin mo sabihin. Ha? Anong tawag natin doon? May tawag din Pero hindi ko na sabihin, baka mamaya gamitin nyo ng gamitin. Hindi yung banal na chismis. Walang banal sa chismis. Amen? Minsan ginagamit kasi natin, pag-chismisan na lang natin si Lord. Parang ganda pakinggan. Pero you know what? Again and again, if we go back, okay, sa sinasabi ni Apostle John, the only essence kung bakit tayo may pag-uusap, kasi may common denominator tayo. Sino yun? Panginoon. Tinanggap mo yung kaligtasan na nagmumula sa Kanya, nakikita mo yung kalwalhatian niya, kaya tayo may pag-uusap. Ngayon, kung hindi rin natin pag-uusapan ang kalwalhatian ng Panginoon, wala tayong pag-uusapan. Huwag na tayong magsama, huwag na tayong mag-fellowship. Pero kung bakit ang title po ng message natin, The Joy of a Binding Relationship, we have an obligatory duty to talk about God. Why? Tumanggap ka ng kaligtasan Kung merong isang bagay na nangyari sa'yo,
And it's so great. And it's so beautiful. No one can stop you, tama? Tama ba? Tama, may na-experience ka. Tapos maganda. Ikaw bilang tao, hindi mo mapipigilan ang sarili mo na ikwento yun. Ngayon, kung sinasabi mo sa fellowship, talagang you're so full of God, godly things ang lalabas sa iyo. Kasi totoo yung sinasabi ng Bible eh. Di ba? Out of the abundance of the heart, sabi ng Bible, the mouth speaks. Tama? So yung ating sinasabi, we have experienced that. Take note of that, mga kapatid, hindi porke magaling magsalita, totoo yung pamumuhay. But I'm pretty sure, mga kapatid, na kapag totoo ang relasyon mo sa Diyos, naturally lalabas na lang yan sa bibig mo. Amen? So as a believer in Christ, tanungin natin, sino nga ba yung pinapasaya natin when it comes to fellowship? Okay? Tanungin natin, kung ang Diyos talaga ang pinapasaya natin, kasi ganito yan eh. The standard of the world is different from a godly standard. Yung mga sinasabi natin, ayaw ng mundo yan. Tama ba? Tama, di ba? So when you talk about God, they don't want to hear that. Pero bakit most ng fellowship hindi pinag-uusapan ng Diyos? Kung gusto nila Diyos. Kasi ang naging tingin sa fellowship, naging program. Kung hindi pa sasabihin testimony time, they do not talk about the goodness of God. I remember Pastor Ben, I remember si Ate Rose. Wala sa program, nakikipag-usap lang sila. Yung tipong umaabot ng ilang oras ang usapan because they're talking about God. That is fellowship. Alala ko dati si tatay at sina ate ni Natin, sabi natin Margie's Kuya Bong, for how many hours nag-uusap sila. I'm praying na nawa talagang, alam mo yun, with all my heart I'm praying. Nauna, talagang tunay na nakakilala si Kuya Bong. Kasi I'm not to judge anyone's salvation. Kahit sino sa atin. Hindi ko pwedeng sabihin na ligtas kayo, tanging ikaw ang Diyos ang nakakaalam. But nawa, in everything that we do, sana nagpapatuloy tayo sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Naiintindihan niyo? Kahit hindi mo pa yan kasama sa church, as long as nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon, okay tayo dyan. Amen? But going back, sabi ko kanina, when we talk about fellowship, hindi ka nakukontento na para bang, alam mo yun, you're just talking about the verses, you're talking about what? Kung paano na isa sa buhay, o kung paano yung tamang paglakad sa Panginoon. And you never stop talking about God. So therefore, yung fellowship nagiging natural. And so much the more that you talk about God, when you talk to unbelievers, from fellowship, nagiging evangelism na. Bakit? Pinag-usapan yung Panginoon. Kung bakit napaka-weak ng evangelism, hindi natin pinag-uusapan ang Panginoon. Kailan lang? Program. Nakikinig po ba kayo? Kailan tayo nagsisimula magsalita patungkol sa Diyos? Testimony. Ay, how about yung natural talk natin bilang isang mananampalataya? Kaya nga, in a church, from this day forward, dito sa ating iglesia, we need to talk about the goodness of God. We need to talk about the holiness in which kinakailangan ng mananampalataya, lumalakad sila. Dahil tatandaan ninyo, sa iglesia dapat nakikita to dahil hindi nyo makikita sa sanlibutan. Sino expect mag-uusap patungkol sa Diyos? Sa labas? Wala mag-uusap patungkol sa Diyos dyan. Kung bakit natin ito ginagawa, hindi natin pinapasaya ang ating sarili, pinapasaya natin ang Diyos. Pastor, may kasiyahan, bunga na lang yun. Amen? Bunga na lang na gusto mo mapasaya ang Panginoon, di ba? Nagiging masaya ka sapagkat, alam mo yun, Lord, salamat po na sa dami-dami namin ng pwedeng pag-usapan about the technology, about government, di ba? About our society, and yet pinag-uusapan po namin kung paano ka namin mapapasaya. And that is fellowship. Fellowship should be the heart of every believer every time they gather together. Fellowship is not a program, just like worship.
Amen? Pinag-usapan natin worship last time, tama? Sabi ko, worship is more than just a program. It's the same thing with fellowship. Dapat it's a natural phenomena ng isang mananampalataya na kapag nakita sila, pag-uusapan ng Diyos. Di ba? Tingnan pa natin So what are the things na kinakailangan makita? So kung paano mapapasaya ang Panginoon, kung paano yung tamang paglakad po natin, tama? Tingnan natin in verse 6. If we say that we have fellowship with Him, kanino? Sa Diyos. Amen? The first fellowship na kinakailangan pantayin yung relationship natin sa Panginoon. Our fellowship to God. Okay? And then sabi dyan, and walk in darkness. Ang sabi dyan, we lie and do not the truth. Nakikinig po, nabasa niyo po ba? So kung tama ang relasyon natin sa Panginoon, we live in what? The light. As He is in the light. And we do not walk in darkness. Darkness represents evil. Tama? It's somehow a place or a condition na hindi maganda. Literally, tama? Kapag madilim, may takot. Tama ba? Kapag may dilim, may mga bagay na walang kasiguruhan. Kapag madilim, for sure, merong danger. Kaya hindi tama sa isang mananampalataya that walks in darkness. Kasi nung naging mananampalataya ka, nagkaroon ng kasiguraduhan ng buhay. Nagkaroon ng kaligtasan ng buhay, hindi ka pamakan. Di ba? Nagkaroon ng kapayapaan. Kasi kapag madilim, wala kang kapayapaan. Amen? I'm talking about a total darkness. Kaya pala, tinawag tayo, saan? From darkness to marvelous light. Therefore, we need to walk in the light. Sabi nga ng kanta, it's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Kapatid, we need to walk in the light. And walking in the light, it means we are having fellowship with one another. So tingnan po natin, balikan natin, verse 6. If we say, sinasabi natin, that we have fellowship with Him, take note hindi dapat nawawala to. Hindi tayo magkakaroon ng fellowship na ganito kung wala mo ng fellowship na ganito. Ano yung vertical? Horizontal. Horizontal, pag gano'n, tama? Vertical, pag gano'n. We should have a vertical relationship first before we could have a horizontal relationship with other people. Kasi wala ka namang sasabihin iba kung bakit tayo nagkakaroon ng horizontal fellowship first, kasi nagkaroon ng vertical fellowship muna. Nagkaroon ng pagbabago. Ngayon, ang pag-uusapan natin kung paano ko binago ng Panginoon. Ngayon, kung sa fellowship natin, hindi natin pag-uusapan yung relationship ko sa Panginoon na mayroong pagbabago sa akin, yung pag-uusap natin is not fellowship at all. It is not a binding relationship. It is not a binding fellowship at all. Alright? Sabi ng 7, but if we walk in the light, okay, as He is in the light, we have fellowship with one another. So sabi, kung ganon, kung ako lumalakad saan? Na nasa liwanag, si Kuya Edwin lalakad ng nasa liwanag, ano sabi doon? We have fellowship with one another. Kumbaga, nagiging obligatory ngayon. Okay? Na ang isang mananampalataya, apart, okay, sa ibang mananampalataya, hindi siya magkakaroon ng kalaguan sa sarili. Bakit? Our relationship to God ay nagiging testimony para tumitibay tayong pareho. Because we have, different struggles, tama? May mga struggle kayo, tama? May mga bagay na pumipigil sa inyo sa paglaro, tama? Pero dahil minimaintain natin yung relationship natin sa Panginoon, meron ka rin the same struggle. And when we talk, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Talaga ikaw? May struggle ka rin. Ako din eh. Diba? Pero sa lahat na lang may Diyos, no? Mag-pray tayo para mas lalo tayong tumibay. That is fellowship. And the fellowship right now, ibig sa tanong natin kung ano yung pwede makapagpatibay, ano yung tinatanong? Ano ba yung larong gagawin natin para masaya lahat? Parang mali yata yung tanong.
Hindi tanong kung paano tayo masisiyahan. Tanong natin, paano masisiyahan ang Diyos? The second thing we need to understand is when we talk about a binding fellowship, we're talking about what? We are joining with a unselfish motive. Okay? We join with unselfish motive. Okay? Bubulol ako. Ano ibig sabihin ito, kapatid? Ibig sabihin, yung layunin natin ng pakikipag-fellowship, hindi pang makasarili. Kung kanina, sinasabi ko po, ang dapat pinapasaya natin ng Diyos at hindi tayo, ganun din naman yung motibo. Tama? Dapat ang motibo ng fellowship, hindi lamang para may gawin lang. The scariest thing that is happening in the churches today, na parang bang it's an obligatory in a sense, na bawat churches nagkakaroon ng pakikipag-fellowship sa bawat isa, na parang bang it's a duty na kinakailangan lang natin i-fulfill. Don't get it wrong. Kung bakit siya nagiging obligatory on our part, for what purpose? Para tumibay ang church. Tandaan nyo it is the edification of the church and the glorification ng ating Panginoon. Kasi kahit na makipag-fellowship pa tayo sa ibang church, anong nangyayari minsan? Nakakaroon ng inggitan. Sana ganun tayo, no? Sana ganun tayo. Nangyayari din sa atin yan. Sa totoo lang. We are so, alam mo yan, para bang intimidated and somehow nakakaroon ng jealousy. Kasi ang dami nila. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, pag sinabi nating fellowship, again, tumatalakay ito inside the church. Not outside the church. Pero di naman sinasabi mo tayo makipag-fellowship outside. Siguro pa minsan-minsan. Pero kasi kung bakit natin ito ginagawa, para tumibay ang iglesia mismo. Ang local church kung saan ka napapabilang. Naiintindihan po ba? Inilagay ka ng Panginoon sa isang church family for you to belong. Amen? Pakibahagi and for you to behave. Kung paano ka magsasabuhay. To belong and to behave as a believer in Christ. Hindi pwede sa isang mananampalataya, panaka-naka ka lang, alam mo yan, lumilitaw, saan? Sa gawain ng Panginoon. Kinakailangan ko na naman babalikan ang Hebrews 10:25. But for the sake of the argument, tignan nga natin, Hebrews 10:25. Sabi dyan ganito. Okay, Hebrews 10:25. Sabi dyan, not forsaking the assembling of ourselves together. The word assembling dyan, okay, pagkakatipon, root word to assemble, tama? As the manner of some is, kasi may gumagawa na noon pa man, but exhorting one another. Exhorting one another is sometimes synonymous siya with the word edification. Kasi nagkakaroon ng paalalahanan, patibayan. So kung nagkakatipon tayo at walang patibayan, walang pagtitipon niya. Amen? Mali yung konseptong kung tao dito para patibayin nyo. Mali yun. Una muna, magpatibay ka sa Panginoon. Alam ko mahirap, but as you do that, we are praying and asking God to strengthen our faith. And as we gather together, kahit na mahirap, you do your share in exhorting one another. Kahit na nanghihina ka, tandaan nyo, ang kalakasan din mo kasi nagmumula sa atin yan, nagmumula yan sa Diyos. And if you are willing, di ba, to be used by God, kahit na nanghihina ka, hindi mo namamalayan as you share, ginagamit ka na ng Panginoon. Amen? Pag hindi ka nagpapagamit sa Panginoon, nagpapagamit ka pa rin. Hindi nga lang sa Panginoon, kay Satanas nga lang. Hello? Amen? Sabi mo sa katabi mo, Satanas! Hindi siya. Diba? Huwag tayong magpagamit kay Satanas. Amen?
That's the very essence kung bakit ang pangalan ng youth ministry natin sa San Juan Lubao Baptist Church ay Hoplon. Kasi ang ibig sabihin ng Hoplon ay instrument. It's a neuter word. Hindi siya negative. Ang tanong kasi sa instrument, sino ba ang gumagamit? Ang Diyos o ang kaaway? Kaya nga perfect sa inyo yung pangalan na yan. Di ba? Kapag nag-backslide ka, instrument, Hoplon ka pa rin. Yung nga lang, nagpagamit ka kay Satanas. Huwag pa yung magpagamit kay Satanas. Amen? Ginamit ko na yung word na Satanas para extreme, para ramdam ninyo. Amen? Kasi kung minsan kung hindi natin gaganunin, you take it lightly. Amen po ba? Kaya tayo magpapagamit sa Panginoon. Yield yourselves unto God. Sabi ng Romans, tama ba? Yung sinasabi ng Romans chapter 6, verse 13, if I'm not mistaken. Now, let's go back. So sabi po natin dito, we should join with unselfish motive. Hindi dapat selfish yung motive mo. Amen? So kinakailangan sa pagpunta natin ng fellowship, hindi dapat ikaw yung pinapasaya. Hindi dapat lang ikaw yung nagbe-benefit. Although kahit sabi mong hindi ikaw yung nagbe-benefit, in a way, magbe-benefit ka pa rin. Pero dahil unselfish yung motive mo, ang unang-unang pinapasaya sino? Ang Panginoon muna. Parang giving lang yan eh. Diba? In giving, you do not expect any return. Pero palagay nyo, magiging ligo ang Diyos na nagtapat ka sa giving na hindi kanya pagpapalain. I doubt that you can outgive God. The more you give to God, the more na pagpapalain ka ng Panginoon. I'm not saying that for you to expect na meron balik ang binibigay mo. Kundi sinasabi ko, sa buhay po natin, ang laging tanong, hindi yung kung magkano yung bibigay mo. Kundi tanong natin, Lord, ano pa ba hindi ko na ibibigay sa iyo? Kasi kung kinikilala mo ang Diyos na pinaka-importante sa lahat, ibibigay mo ang lahat para sa Kanya. Amen? Amen po ba? Kasi mga kapatid, it's either si Lord is Lord of all or He's not Lord at all. Nagkasi po ba yan? It's either your Lord is Lord of all or He's not Lord of all ng iyong buhay. Bakit? Masyado kang mayabang. Pakayabang mo. Nakala ko ba biginan? At least may mayabang ka. Nakala ko ba magbigay pangalan? Isa-isahin ko para, o days, huwag kang mayabang. Ganun. I don't know if you are offended with words that I speak. But, I have no intention at all para pahiyain kayo. Hindi ko na kasi alam kung paano pang preaching ang gagawin ko for you to declare the goodness and the warning na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. At tanging panalangin ko lang sa Panginoon, Lord, gamitin niyo po yung bibig ko. Kasi sa totoo lang, even as a pastor, I'm struggling sa maraming bagay sa buhay ko. Pero dahil ito yung katungkulan na ibinigay ng Panginoon, pinagkatiwala ng Panginoon, kinakailangan gampanan ito ng buong katapatan. Not because I'm good, I'm just relying on the goodness and on the mercy ng ating Panginoon. That is why this is what we call fellowship. The fellowship of the believers, giving warning to everyone, focusing on the goodness and the greatness of God, and nothing else. Kung kailan kayo pagpapalain ng Panginoon, hindi ko po alam mga kapatid eh. Basta ang alam ko lang at sigurado ko lang, ang isang tao nagtatapat, hindi pinapabayaan na hindi siya pagpalain ng Diyos. God will bless you. Pero ang tanong, are you faithful? If you want to be fruitful, be faithful. Sabi nga nung anniversary natin, last year. Diba? If you want to be fruitful, you have to be faithful. And that faithfulness speaks about you as a believer in Christ. It speaks about your relationship to God. At itong mga pananalitang ito, hindi siya bumabagapag sa puso mo, mga kapatid, tanggapin niyo yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Kasi kung tunay ka nakakilala, babagabagin ka ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay magte-testify ng patungkol sa Diyos. And if that Spirit speaks to you
Kung merong mali sa buhay mo, huwag kang mag-deny. Magpakababa ka at magpabago ka sa Diyos. Number 10, last, hindi tayo magwawakas. The joy of a binding relationship is that we don't devise a wrong method. Yan. We don't devise a wrong method. Alright? So kanina sabi ko po, yung nababalitaan natin sa mga fellowship, ang iniisip nila, paano makapag-join yung ibang church, para sa gano'n, mas marami, mas masaya, yun yung bintahin ng fellowship na yun eh. Ngayon, pag marami tayo at nakakatipon tayo para maging masaya, ano yung gagawin natin para sumaya? So, nagkakaroon ng games, nagkakaroon ng any devices para sumaya yung mga tao. Parang may mali. That is not fellowship. Fellowship is pleasing God. Kahit nahihirapan ka pumunta dahil wala kang pamasahe, you go, alam mo yun, you continue serving God. You're joining with other believers for one goal only. Ano yun? To glorify God. Because if you're not glorifying God, when believers gather together, it is not fellowship. Tapos minsan gagamit pa ng verse, dalawa o higit pang nagkakatipon sa pangalan. Ando doon ako sa gitna. Hindi ho fellowship na verse yun. Minsan hihigilin natin dumampot ng mga verses. Parang ano lang yan eh, James 1:5. Diba? If you lack wisdom. Tapos yung verse na yun, ibibigay mo kanino? Sa mga nag-e-exam. Mali. O tapos mga gagraduate, ano yung memory verse? Jeremiah 29:11. For my plans, diba? Grabe. Bakit? Ang tawag dyan, that is cat Christian. Cat and dog. Sabi ko, encourage ko, basahin niyo po yan. A dog Christian, ang gagawin niya is pleasing the master. Okay? Yung mga cat, Christian din naman sila, kaso mali yung focus. Kung paano sila mapapasaya, paano sila yayaman, paano yung everything works in their own, alam mo yun, ways for them to glorify God. Pag hindi na sumasang-ayon yung sitwasyon sa kanila, ang hirap magpuri sa Panginoon. Pag may sakit, pag walang trabaho, minsan ang hirap magpuri sa Panginoon. Hindi dapat ganun mga Christian. Ang Kristiyano, no matter what situation, may joy yan. Bakit? May Kristo yan eh. No matter what happened, may pag-asa yan. Kahit anong sitwasyon. Bakit? May Kristo yan eh. Ang isang Kristiyano, para matanggalan ng kasiyahan, matanggalan ng pag-asa, tanggalin mo si Kristo. Buti na lang si Kristo. Alam mo yan? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Although, I'm not fully, ano ba tawag dito? I'm not a follower of OSAS. Once saved, always saved. Pero naniniwala ako, a believer is eternally secured. Magkaiba yun. Okay, magkaiba yun. Pag sinabi yung eternally secured, mga kapatid, hindi na tayo pwedeng agawin pa, okay, sa kamay ng Ama. Bakit? Nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Okay? Even though, parang kamukha siya ng once saved, always saved, kasi ang premise kasi nito, kahit magkasala ka, lagi ito nakaturo sa pagkakasala, ibig sabihin ligtas ka. Mga kapatid, kung tunay kang ligtas, bilang isang mananampalataya, dapat nagpe-persevere ka. Amen po ba? Nagkakasala tayo, sabi ng 1 John, tama? Sabi ng verse 9, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, ibig sabihin, we persevere. Not because we wanted to be saved. Kung bakit tayo nagpe-persevere, ligtas na kasi tayo. Kung bakit tayo nagpapatuloy, kahit sa kabila na tayo nagkakasala at nahihirapan, diba, nagpapatuloy pa rin tayo na ma-achieve ang kabanalan, not because of our goodness, but again, focus tayo, not on the sin, but on the Lord Jesus Christ. Those are different. Magkaiba yan. Sometimes the focus of once saved, always saved nga, kasalanan, pag nagkasala, ligtas ka pa rin. Huwag tayo mag-focus
almost noon. Diba? Ang isang tunay na mananampalataya, ligtas na at iniligtas at patuloy na ililigtas ng Panginoon sa kasalanan. Kaya pag namatay ang mananampalataya, pag umarap tayo sa Panginoon, ang nakikita, hindi tayo, sino nakikita? Ang Panginoon na. Amen po ba? Hindi na yung gawa mo yung nakikita. Pag naligtas tayo, yung gawa ng Panginoon. Kaya pagdating sa Bema Judgment, yung gawa mo ang titignan. Ito ba, natapat? Nag-devotion. Ay, not to deal. Wala kang reward. Bakit? Dinisiplina yung katawan mo eh. And what reward is that? The incorruptible crown. Amen? Wala kang disiplina. Amen po ba? Huwag nyo rin kakatulan, okay na ako doon, basta ligtas na kahit walang crown. Mali pa rin yun, ha? Hindi dapat gano'n ang Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano na may pagpapasalamat na puso, gagawin niya lahat. Yung oras na ibinigay, yung lakas na ibinigay, yung talinong ibinigay, ibabalik sa Diyos. Amen? Ang bigat ng amen. Pero okay lang. Ang katotohanan, mag-amen man kayo at hindi, katotohanan pa rin siya. At sinire-reward ng Panginoon, yung sumusunod at nagtatapat sa katotohanan na pinapahayag ng Diyos. The methodology of our fellowship is not a program. Not the things na pwede magpasaya sa inyo. Ano yun? Yung paglakad natin sa Panginoon. Ano yun? Yung paghawak natin sa salita ng Panginoon. Kaya pala, in chapter 2, tingnan nga natin. Sabi dito ganito. Alright? Verse 4. Simulan natin sa verse 3. Okay? And hereby we do know that we know Him. Right? If we keep His commandments. So kapag nagpa-fellowship tayo dito, ang device natin for us to have a right fellowship, salita ng Diyos. Ano yan, Pastor? Na isasabuhay ba natin? Kasi sabi ng verse 4, tingnan natin. He that saith, I know Him, tandaan nyo, that's the basis of fellowship. Kung bakit tayo nakakaroon ng fellowship, kilala natin ang Diyos. So sabi nga dito, if you know Him and keep it not His commandments, ano sabi sa'yo? Sinungaling ka. Amen. And the truth is not in Him. Kung yung simpleng pag-a-attend lang, hindi mo magawa, and you say you love God, you therefore, brother or sister, you're a liar. You're a liar. Why? Because you obey not or keep it not His commandment. Tama ba? Amen po ba? Bakit ang church ba na to? Hindi napansin? Bagaman sawang-sawa na kayo kay Pastor Ben about sa Hebrews 10:25. Alam niyo bakit? Kasi napakahalaga ng pagtitipon ng isang mananampalataya. Habang hindi pa tayo nasa langit, alam niyo, a gathering should be the glimpse of heaven. Not because of the people, because it is the presence of God. And if you're not enjoying the gathering, kasi ba naman sa dinamdam na titignan, pastor pa, sa dadadang titignan, mga miyembro pa, tumingin ka kasi sa Panginoon. Masyado kasing mayabang. Balik natin, Hebrews 10:25. Pabalik din tayo dyan. Hebrews 10:25. So the Bible speaks about the importance of assembling, the gathering of believers. Tama? Ngayon, aatras tayo sa aabante tayo sa 26. Sabi ng 26, ganito. Madalas sinagamit itong verse na to, proving na nawawala yung kaligtasan. Hindi yung kaligtasan na pinag-uusapan niya kasi if we sin willfully, that we receive, after we receive the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Hindi patungkol sa kaligtasan yan. Ano ba yung sin na tinutukoy dyan? Is it a general sin? For you to understand the context, aatras ka. At sa pag-atras nyo sa 25, ano yung pinag-uusapan? Pagkakatipon. So what is the principle then? Ito lang na ulit-ulit.
ituring niyong kasalanan kapag hindi kayo dumadalo ng gawain ng Panginoon. Ang linaw ng sinabi dyan. Okay, not forsaking the assembly. Sabi sa 26. Okay, 26. Balik tayo. For if we sin willfully, sinasadya. Eh di ba sa 25 sabi, maraming gumagawa. Amen? Sinasadya. Kasi trabaho ko Sunday. No. Sino ba mahalaga? Ang Diyos na nagbigay ng buhay o ang Diyos na nagbigay ng hanap buhay? Amen. Sometimes, dinidiin lagi sa church na ito. Bakit mapilit natin dinidiin yan? Kasi nga, again, when we gather together, that is to glorify God. Ngayon, kung meron namang ilan-ilan, hindi nila yung ginagawa, huwag yun na silang pakialaman. Kasi kinakailangan nilang magsisi at makita ang kalwalhatian ng Diyos every time we gather together. Ngayon, kapag ang church na ito, nawala ang sentro sa paningin ng Diyos, nakasentro sa pera, nakasentro sa building, nakasentro sa program, mag-isip-isip na kayo. Pero kapag ang iglesia, ang pastor at ang mga membro, pilit na dinedirect ang atensyon papalapit sa Diyos, huwag niyong ihiwalayan na iglesia na yan. Amen po ba? Walang dahilan para hindi kayo dumalo sa isang gawain na nakatutok sa Panginoon. Let's go back. So sabi doon, 1 John chapter 2, okay, verse 4, He that saith, I know him, and keepeth not his commandment, sabi dyan, is a liar, and the truth is not in him. Sabi ng verse 5, but whoso keepeth his word, God's word, and in him, verily is the love of God. Ano sabi dyan? Perfected. Nagiging perfect yung love ng Panginoon. As we gather together, napiplease, natutuwa ang Panginoon. Minamahal ng Diyos ang fellowship na yan. Bakit? Nakasentro sa Kanya, nakikita sa pamamaraan ng pamumuhay, at nakikita dahil ginagalang ang salita ng Diyos, ano sabi? Perfect yung love ng Diyos sa mga nagpa-fellowship na yan. I hope and I pray that this church will learn, okay, itong fellowship na ito. Okay, magalala, makipag-fellowship din pa rin naman tayo, okay, sa ibang church. But this time around, you will be the light and the salt of this earth. Amen? Ibig sabihin, alam mo yung relationship mo sa Panginoon, ibig sabihin yung pamumuhay mo, may nakakakita mang Kristiyano o wala, nakikita ka man ni pastor o hindi, magiging tapat ka sa paglilingkod mo, dahil pinaglilingkuran mo, hindi naman tao, ang pinaglilingkuran mo ang Diyos. Ang paglilingkod mo ay hindi naman panandalian, ang paglilingkod natin ay magiging eternal. And someday when we face when we face God, pag hinarap natin ang Panginoon face to face, yung katuwaan natin malulubos. Kasi kung dito pa lang natutuwa ka, ini-imagine lang natin ang Panginoon na sana nagiging masaya siya. Pagdating natin sa langit, makikita na natin siya face to face. Parang hindi kayo natutuwa, mga kapatid. Nakakatakot yun. Sabi nga, every time we gather together, it is just a glimpse of heaven. Not because of the people, it's because of the presence of God. I hope and I pray that we perfect this kind of fellowship. Sapagkat, ano sabi dyan? Hereby, we know Him, we know that we are with Him. Kaya malalaman mo sa church kung talagang sa Diyos siya. Amen? Yung fellowship niya, tumitibay. Amen? Ibig sabihin, nagkakaisa yung mananampalataya. Amen? You belong to that church. Hindi ka bisita lang. Hindi ka attender lang. You are a member, a family of that church. Dineretso ko sapagkat some of you decided na maging attender na lang ng iglesyang ito. In which, welcome pa rin naman kayo hanggang sa ngayon. Pero kung narinig nyo ang mensaheng ito,
and you have not decided to belong yourself in the family of God, you are intentionally sinning against God. Ngayon, kung ayaw mo dito, pumunta ka na ibang church, you should belong to a family. Hindi pwedeng lumago ka na nag-isa. God intentionally saved you to belong to a church family. Kung hindi mo nakikita ang sarili mo dito, bilang ito yung pamilya mo, hindi pwede na para bang palaboy ka. Hindi ganun ang pagkakaligtas sa'yo ng Panginoon. You should belong to a church. Sinasabi ko na may katapangan sa inyo. Sapagkat kung ayaw nyo sa amin, okay lang po, hindi sasama ang loob ko. But you should belong to a family of God, to a church family, to a local church. Amen? Huwag na kayo mag-isip, kilala nyo lang din naman. At kilala mo rin naman kung sino ka. Madalang ko lang gawin ito, tatahasan ko yung sinasabi. Pero habang tumatagal ang panahon at hindi kayo nag-decide sa gagawin nyo bilang sa mananampalataya, ano pang hinihintay yung pabalik ng Panginoon? You should do what God wants to do. Kinakailangan mo sundin ang Panginoon sa pinapagawa mo sila. And I believe that every one of us should grow sama-sama, as in sama-samang paglago at sama-samang pagsampa ng Panginoon. My intention as a pastor is for everyone to grow. Simple lang naman mga kapatid. Kung hindi nakikita yung malago ang sarili dito, pwede tayo maghiwalay na maayos. Pero wag yung gagawin na ikaw lang mag-isa bilang sa mananampalataya. Ang ganda ng illustration, one time na nabasa ko. Merong isang usa, humiwalay siya sa pack. Tapos, yung usa na yun, hinahabol ng leon. Tapos nakalagay dun sa caption, alam mo yun, ito daw yung illustration ng mga mananampalataya not belonging to a local church. Pwede ka naman maging Kristiyano, kaso nga lang, you're constantly running for your life. Because the joy of the Lord, yung kagalakan natin sa Panginoon, hindi lamang basta matatagpuan yan, alam mo yun, sa gawain lang in itself. Diba? Hindi pwede pa-attend ka lang. You should belong in that. Or, maliban na lang, hindi ka pa talaga totoong nakakilala sa Panginoon. Because if the Holy Spirit is indeed talking to you, ang Espiritu ng Panginoon magsasabi niya sa iyo. Bilang pastor, the Holy Spirit is speaking, and I hope, sana talaga gamitin ako, at hindi maging negatibo ang impact ng sinasabi ng pastor, kasi naniniwala ako sa isang mananampalataya totoong ligtas, ang sinasabi ng pastor ay galing sa Diyos. Ngayon, kung isipin mo yung galing sa tao, pinapatamaan ka, maghiwalay tayo ng maayos. Because this church, wala sa ibang gagawin, kundi luwalhatiin ng Panginoon. That's my prayer. That's my prayer. Lagi ko pinag-prayan, Lord, sana makita nila. Lord, sana mabuksan yung mata nila kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa iyo. Ngayon, kung hindi nyo na ginagalang ang pastor sa inyong kaisipan, umalis po kayo at makikita nyo baka makita yung sarili nyo sa ibang church. Kasi kung nandito kayo at nilalabanan nyo sa isip nyo yung pastor, hindi po yun nagiging maganda. Amen po ba? Bakit ko binobrought up to mga kapatid? Hindi ko sinasabi ito, naggalit ako. Hindi ako galit. Kundi sinasabi ko lang to, kasi hindi yan makakatulong sa inyo. Sinasabi ko to bilang pastor, na kinakailangan na tulungan niyo yung sarili ninyo, na makita yung sarili nyo, that you belong into a church family. Diba? Amen po ba yan? Opo. Hindi ka lang basta member ng Universal Church, dapat member ka rin ng isang local church. Kasi gano'n na lamang ang eagerness ni Apostle Paul to remind the local church because their identity is one. Kasi sa iba't ibang church, may iba't ibang problema yun eh. Tama? Alam niyo, wala kayong makita perfectong church. Wala talaga. Kahit dito. So ano mangyayari pag nakita yung perfect na church? Pag sinumama, hindi na magiging perfect. Nandun eh. Amen? So bakit nagiging perfect ang isang gawain? Not because of a person, but rather because of the Lord Jesus Christ. Kung bakit tayo nagagalakan. So yun pong panalangin ko, kasi nga, kung may galit sa puso, we will not have a fruitful fellowship. Amen? Because again, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Amen na po ba yan? Kung nakasakit man ako ng damdamin,
pananagutan ko na po yan sa Panginoon. Pero kung talaga nangusap ang Diyos sa inyong puso, meron kang assignment, meron kang gagawin. Kaya pala natin tumayo, tabi manalangin. Tabi manalangin. Muli, Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat, Ama, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng paalala. Sa totoo lang, ang hirap maging Kristiyano. Pero kung meron man po kaming consolation or rather joy in serving you, it is the hope that someday, Panginoon Diyos, kami po ay haharap sa inyo. Tulungan niyo po kami na makita niyo po nawa sa aming buhay na nabigyan po namin kayo ng kalwalhatian sa aming paglakad sa inyo bilang isang mananampalataya. Lord, forgive us, O God, sa mga kasalanan na amin po nagagawa. Lahat po kami, kailangan po namin ito. Lahat po kami ay hindi matuwid sa inyong harapan. Pero dahil sa inyong habag, biyaya, meron po kami kasiguruhan na makakalapit po kami sa inyong buong puso. At kayong Diyos na aming pinaglilikuran. At kayo lamang ang dapat po namin pasiyahin. At ang method na dapat po namin gawin ay lumakad kami ng may kaayusan sapagkat naglilingkod kami sa Diyos na maayos, sa Diyos na banal, sa Diyos na malinis. Our method should be, Lord, that your word ay naisa sa buhay po namin. Lord, tulungan niyo po kami na sa inyong pagbabalik ay humarap po nawa kami na malinis, kaaya-aya at may kabanalan sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon Diyos. Tulungan po kami na maging maayos ang aming pag-iisip, paglilingkod, and our fellowship. Thank you so much, Jesus. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Salamat po, palakakan natin ang Panginoon.